Hey guys, what's up? Welcome back po sa channel natin. Toby Manalo here, and today is nothing special, no? Maghuhugas lang tayo ng motor. And kasi sobrang dumi na eh. Yan, tignan nyo. Kung natatandaan nyo, yung last video natin was the trip to Lobo, Batangas. And medyo inulan tayo, nadumihan and everything, kaya ayan naman kung makikita nyo, sobrang dumi ng motor natin, kaya huhugasan natin. And medyo ano yan, tip yan para sa mga motorcycle owners. Every after ng inyong ride, hugasan ninyo yung motor nyo, para yan yung mga ganyang dumi, kita nyo yan, nagbi-build up ng dumi, hindi siya kakapit ng matagal. Kasi yung problem dyan, pag hinayaan nyo lang yan, tapos ginamit nyo ulit, tapos hinayaan nyo yung dumi, dudumi, napapatungan lang ng napapatungan yung dumi. And kumakapal, kumakapit, tumitigas. Mahirap na siyang tanggalin, hindi siya basta-basta matatanggal sa simple baril ng tubig. Lalo na sa radiator part. Yan, kung makikita nyo, meron tayong radiator cover, di ba? Problem dyan is that kung hindi naman talaga regularly nababaril ng pressure washer. Tayo may pressure washer kasi ko, kaya every after ride, binabaril ko yan para siguradong malinis. Kung hindi siya nalilinis thoroughly, nagkukos siya ng build up ng dumi doon sa radiator fins natin. And common sakit yan, guys. Common sakit yan ng mga CLC owners. Nagkakaroon ng overheating, or hindi man nag-overheat, pero sobrang taas ng temp. Kasi umaabot sa mga 100, 110. Pag pumalo kayo sa 115, titigil na nung ECU yung makina eh. So titirik na kayo. Kaya imagine that. Ang hirap nun, di ba? Kaya naman, ang preventive maintenance sa ganyan is making sure na parating malinis ang ating radiator fins. Kaya naman ako, bukod sa binabaril ko yan regularly ng ating pressure washer, every now and then tinatanggal ko yung grills, itong cover, tapos thoroughly lilinisin ko yan just to ensure na talagang malinis yung radiator natin para maintain yung ating temperature na maganda. Right? Tapos, what other tips do I have for you? Okay? Etong reservoir, brake fluid reservoir na may tae ng ibon. Yan. Eto, guys, tips sa inyo. Prone yan talaga. Prone ito sa pagkakaroon ng tubig. So, yung rear brake ng CLC, madalas yan, rinireklamo ng mga users natin, ng mga members natin, na ang hina ng brake or hindi kumakagat sa simula, parang kailangan pang bombahin ng bombahin every now and then para magkaroon ng preno or kumagat. Ang problem kasi dyan is, there's a flaw sa design ng brake fluid or ng brake fluid container ng ating CLC 450. So ewan ko kung alam na yan ng Kasa or ng CF Moto, but eto, tip sa inyo, one time pag may oras kayo, hindi ko lang magawa ngayon kasi nagmamadali ako pero one time may oras kayo, buksan nyo yung brake fluid ninyo, brake fluid container for the rear brake, and makikita nyo may tubig dyan kasi pinapasok ng tubig to. Short term solution natin dito is to put something sa cover ng ating brake fluid reservoir para hindi pasukin ng tubig. Hindi namin alam kung saan pumapasok kung sa tornilyo ba or hindi talagang maganda yung sealing ng ating reservoir. And another tip sa mga saddlebag side pannier owners natin,
yung especially yung plastic, no? Yung ano nga bang model nun? Yung 23, basta yung 23 liters na plastic na sec pannier side bag. Ang known issue dyan is kumakalog yung bag pagka kinabit nyo. Ang ingay nun, nakakairita pag umaandar kayo. Lalo na pag nalubak kayo, kala nyo, alam niyo yung feeling na parang mababaklas. So, ang tip ko dyan, eto, minabili ako sa Shopee nito. This is a foam, tawag dito, tube, foam tube, na pinutol-putol ko, by meter makakabili ka nito eh. So, bumili ko ng meter ba binili ko? I think it's 1 meter. I bought a 1 meter foam. Yung size, hindi ko matandaan yung exact size, pero ibibigay ko sa inyo. Yan, makikita nyo sa screen nyo ngayon. And puputol-putulin nyo lang siya. Kasi yung rubber dampener na nakakabit dito sa gilid na to, mabilis masira eh. Mabilis mapudpud yung mga yon. Kaya kung mapapansin nyo, wala na yung rubber dampener ko. Kaya nagkakaroon na ng pagtunog. Eto, make sure na kabitan nyo to para yung box nyo hindi kumakalog. Tapos solid na yung lalo na pag nilak nyo yan, solid na yung pagkakakabit. And then, yan, kita nyo yung mga kalakalawang na yan. One of these days, babaklasin ko lahat yan. I-repaint natin kasi kailangan na nating i-retouch ng black paint to, yung high temp. Tsaka yung ating akra-akrahan. Kailangan na nating palitan ng or i-retouch ng paint kasi tignan nyo naman itsura, nagfe-fade na yung kulay because of the heat. Yan ang isa sa mga problem sa mga class A. Sorry, wala nga palang class A, sabi nung isang viewer natin. There's no class A, just fake. So yung fake natin na akra, kailangan i-repaint dahil ganyan na itsura. Pero overall, okay naman ang performance ng CLC natin. Kaya sit back lang kayo dyan and magsisimula tayo maglinis ng ating motor.
later. So ayan guys, natapos na tayo. Nakita nyo, okay na siya. Nalinis na natin. And naibalik na rin natin tong rod guard. Tsaka ito na yung ating side box. So ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi na siya kumakalog dati. Kasi kumakalog yan, maingay. So ngayon, hindi na siya kumakalog. And okay na, malinis na. Pwede na ulit gamitin. Tapusin na natin dito yung video. Sana nagustuhan nyo. Pahit na lang ng like button. Also, kung meron kayong questions, comments, or suggestion, pakisulat na lang dyan sa baba at sasagutin ko yan. And of course, kung bago po kayo sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat mga kamoto. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye.